Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Higit si Jesus kay Moises, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi, at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 24. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 32. Datapuat alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na Siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan Niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 14. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon.
Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 15. Napakaingatan na baka ang sinomay di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo, at makagulo at makahawa pa sa iba. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual, tulad ni Esau ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, magpatuloy kayong nag-ibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 3. Alalahanin niyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila, ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 7. Alalahanin niyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di nyo mapapakinabangan. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila isusundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis, at hindi ito makabubuti sa inyo. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 18. Idalangin niyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Ipanalangin ninyo kami. Masasabi namin sa inyo na malinis ang aming budhi, at hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 2. Mga kapatid ko, ariin niyong buong kagalakan, kung kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anuman kakulangan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya, na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila.
Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 9. Datapuwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 10. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. At ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 19. Nalalaman niyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 22. Datapuwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 12. Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpalaya sa inyo. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapuwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya ilalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin niyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kanyang itataas kayo. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag humatol sa kapatid. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 1. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan niyong sa inyo'y darating. Babala sa mayayaman, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 8. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin niyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 13. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo. Siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman. Awitin niya ang mga pagpupuri. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak. Umawit siya ng papuri sa Diyos. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 14. May sakit baga ang sinuman sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon.
Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maninas na panalangin ng taong matuwid. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 13. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 17. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin niyo sa takot ang panahon ng inyong panginibang bayan. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasa inyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo, bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 14. O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. At sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 16. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Kayo'y malaya,
Subalit ang kalayaan ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin niyo ang pagkakapatiran. Makatakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Tularan ang paghihirap ni Kristo. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 18. Mga alila, kayo ay magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait kundi pati malulupit. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 1. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikanyang asawang babae. Sa mga mag-asawa at kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sinuman sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos.